Thank you. Thank you very much. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Ako si Henry Umaga Diaz at ito po ang special edition ng TV Patrol World kaugnay sa pagpanaw ni Pope John Paul II. Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ni Pope John Paul II. Pasado alas 3 ng madaling araw sa ating oras kanina sa Vatican City. Umugong ang mga tambol, kumalampag ang mga kampana at halos tumigil ang inog ng mundo para sa mga nagmahal kay Pope John Paul II. Muslim po, Hudyo at Kristiyano nagluluksa sa pagkawala ng isang taong nirespeto sa kanyang kabutihan at kabanalan. Nagpapatrol si Vicky Robles. Walang tigil ang buhos ng mga opisyal ng simbahang Katoliko at ng pamahalang Italia sa St. Peter's Square upang makisa sa daang libong katao sa misang alay sa kaluluwa ni Pope John Paul II at para sa katatagan at kapanatagan ng simbahang Katoliko Romano. Sa sinilangan ni Kristo sa Bethlehem, umugong ang mga tambol, simbolo ng pagdadalamhati. Sa Santiago, Chile, kumalampag ang mga kampana bilang pagluluksa sa prinsipe ng kapayapaan. Sa bayan ng mahal na Santo Papa sa Poland, umapaw ang mga bulaklak, magdamaga ng sindi ng mga kandila. Babae, lalaki, bata, matanda, napaiyak sa balita. Sa Iraq, tumigil ang mga Muslim at Kristiyano sa kanilang gawain upang ipagdasal ang kaluluwa ng Santo Papa. Sa Mexico at Portugal, halos tumigil ang inog ng mundo, parang mga pinagkaitan ng isang himala. Dito sa Maynila, napaiyak si Papal Nuncio to Manila Antonio Franco nang matanggap ang balita. Di makapaniwala na wala na ang prinsipe ng kapayapaan at simbolo ng Kristyanismo. Vicky Robles, Patrol ng Pilipino. At halos kasabay ng pahayag ng Vatican na patay na ang Santo Papa. Sunod-sunod ang pagpapadala ng tribute ng mga leaders ng iba't ibang bansa. The world has lost a champion of human freedom, and a good and faithful servant of God has been called home. He was one of the greatest leaders of our modern world. He was an extraordinary man. One of the greatest popes in the Church's 2,000-year history. Ein mutiger Zeuge des Evangeliums. Gewiss auch ein großer der Weltgeschichte und ein bleibendes Vorbild nicht nur für die katholischen Christen ist von uns gegangen. Die Welt ist ärmer geworden. Es bleiben Trauer, Dankbarkeit und ich denke vor allem auch Treue zu seinem Vermächtnis. Eu penso que o mundo perde grande homem, perde grande símbolo. E eu só posso pedir a Deus que encha o nosso planeta de homens com a mesma coragem que o Papa João Paulo II, com a mesma dedicação e a mesma perseverança dele de lutar e acreditar em coisas boas. A igreja toda se sente consternada pela perda desse Papa, porque ele, um grande dos maiores papas que nós tivemos, e que foi para todos nós um exemplo de pastor, de um homem santo, de um homem sábio, de um homem que dedicou e doou a sua vida até o fim pelo povo,
esse povo que ele muito amava e queria sempre estar muito perto. Today, we not only grieve for the loss of our Holy Father, Pope John Paul II, but we have the joy of thanking God for his 27 years of service, 27 years of making a difference in the life of the Church, and indeed in the life of the world. Dito po naman sa atin, nagdeklara na rin ng Pangulong Arroyo ng pagluluksa ng buong bansa sa pagkamatay ng Santo Papa. Tatagal ito hanggang sa araw ng libing. Nagpapatrol si Miranda de Curo. Sa Divine Mercy Chapel, unang nagmisa ang Pangulo para mag-alay ng panalangin para sa kaluluwa ng banal na Santo Papa. Ipinaglaban niya ang pamilyang Pilipino. Laging gugunitain ng hamak at api ang kanilang bayani at nakapagtanggol na nagpunla ng kapayapaan at pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang kamanghamanghang karisma at dakilang gawa. Personal na dinamdam ng Pangulo ang pagkamatay ni Pope John Paul II dahil makailang ulit siya nitong nabasbasan sa mga kritikal na yugto ng kanyang buhay. Isa na noong buntis siya sa bunsong anak. Vice-Presidente siya at DSWD Secretary nang magkita sila ulit ng Santo Papa noong year 2000. Matapos ang humingi ng papal blessings, nagbitiw siya sa gabinete ni Erap. Taong 2003 sa bisita sa Roma, humingi muli siya ng basbas sa Santo Papa bago niya i-anunsyo ang pagtakbo muli bilang Pangulo. Dineklara rin ng Pangulo ang araw ng pagluluksan ng buong bansa hanggang matapos ang libing. Ipinalagay na rin sa half-mast ng mga bandila bilang simbolo ng taimtim na pakikiramay sa 1 bilyong Katoliko na naulila ni Pope John Paul II. Miranda de Quiros, Patrol ng Pilipino. Higit po sa pagiging leader ng simbahang Katoliko, si Pope John Paul II ay isang mabuting tao, nanindigan sa prinsipyo ng kapayapaan at nagtanggol sa karapatan ng kahit sino kahit hindi po Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit nakikiramay sa kanyang pagpanaw ang iba't ibang relihiyon sa ibang bansa. Nagpapatrol si Jay Ruiz. Kahit mga lider ng iba't ibang relihiyon sa bansa, ipinabot ang kanilang taus-pusong pakikiramay at pakikisimpatya sa yumaong Santo Papa. Muslim, Protestante o born-again man, naniniwala silang hindi matatawaran ang ginawang kabutihan ng Santo Papa. He really influenced the world for the better, especially in his struggle against communism and also generally in making the world a better place. Para naman kay Reverend Pastor Simeon Latunara, isang Methodist, si Pope John Paul II ay hindi lamang leader ng mga Katoliko, kundi naging leader ng sanlibutan. Pantay-pantay raw kasi ang kanyang pagtingin sa mga tao, anuman ang kanyang relihiyon. Ni minsan di raw siya nakitaan ng diskriminasyon sa kanyang mga aksyon at salita dahil ang tanging hangad ay maging instrumento ng kapayapaan. Very compassionate leader. Tinitingnan niya ang lahat ng tao bilang mga anak ng Diyos regardless of their religious affiliations. Ang pagtingin niya, ang lahat ng tao ay mayroong karapatan na maging malapit sa Panginoon. Sa Quiapo, Maynila, mag-aalay ng panalangin ng mga Muslim para sa Santo Papa. Isa raw kasi siyang taong naniwala at naghangad na mabuhay ang mga Muslim at Kristiyano sa mapayapang paraan. Religion ng Islam ay peace. So we are peace-loving people. So ikinalulungkot ng mga Muslim sa buong mundo, mamatay ang Santo Papa. Bagamat pumanaw na ang Santo Papa, ang kanyang mga iniwang mensahe, ehemplo, aksyon at pananampalataya sa Diyos ay mananatiling buhay magpakailanman, di lamang sa puso ng mga Katoliko, kundi pati na rin sa buong sanlibutan. Jay Ruiz, Patrol ng Pilipino. Si Pope John Paul II ang tinuturing na most loved Pope. Kaya naman sa kanyang pagpanaw, damang-dama ng buong mundo ang kanyang pagkawala. Nagpapatrol po ng live mula mismo sa Vatican City, si Linda Humilia. Linda. Henry, dagsana ang mga tao dito sa Vatican City, sa St. Peter's Square, matanda, bata, mga estudyante, mga pamilya, nagkukumpol-kumpol, nagdarasal, ang iba'y umiiyak, lahat nandito para magluksa, makiramay, at kahit ang iba naman ay makiusyoso lang sa pinakahuling kaganapan dito sa pagkamatay ni Pope John Paul II. Ang iba sa kanila umiiyak pa rin, Henry, ang iba naman parang tanggap na nila yung pagkawala ng Santo Papa. Pero ayon sa Vatican, kung meron mang isang tao na tanggap na ang kanyang paglisan ay ito mismong si Pope John Paul II dahil ayon sa Vatican, ang kanyang mga huling kataga bago
pumanaw ay Amen o Siya nawa. Al Santo Padre. Sa text message sa Italian radio, unang pumuntok ang balita. Patay na ang kanyang kabanalan, Pope John Paul II, sa edad na 84. Ilang minuto lang lumabas si Archbishop Leonardo Sandri para kumpirmahin ang balita sa mga debotong nagtipon sa St. Peter's Square. Nalagutan ng hininga ang Santo Papa alas 3:37 ng madaling araw, Philippine time. The Holy Father, John Paul II, died this evening at 9:37 in his private apartment. Bagamat inaasahan na ang balita, hindi pa rin halos makapagsalita ang mga deboto. Maya-maya lamang tumunog na ang mga kampana. Sabay ng pagdarasal ng Salve Regina o Prayer of Mourning. Vita dulcedo, espes nostra Sa 26 na taon niyang pagsisilbi, nakipaglaban sa sakit na Parkinson's disease at arthritis ang Santo Papa. Nitong Pebrero, 2 beses siyang naospital. Pinutasan ng lalamunan para makahinga, nilagyan ng feeding tube para makakain. Pero Biyernes pa lang tinamaan ng urinary tract infection. Bumagsak ang kidney at baga, bumagal ang tibok ng puso, sabay bagsak ng blood pressure. Ilang beses rin siyang nawala ng malay, pero Sabado ng gabi saglit siyang gumising para tumanggap ng huling sakramento at makinig ng misa. Humiling ng himala ang daigdig pero di na napagbigyan. Kinaumagahan ng Linggo, ito na ang headline sa mga pahayagan. Patay na ang prinsipe ng simbahan, patay na ang simbolo ng kapayapaan. Ulo. Henry, ang mga labi ng Santo Papa ay nakalagak na sa isang bahagi ng Vatican sa Archbishop's Palace at nagsisimula ng bumisita dito ang mga matataas na opisyal ng Italy. Isa sa kanila ay ang presidente ng Italy. Merong hindi pa naka-schedule o hindi pa sinasabihan ang mga tao kung kailan sila pwedeng mag-viewing. Inaasahang bibigyan ng 3 araw para makita nila yung labi at dadalihin ang labi ni Pope John Paul II sa labas mismo ng St. Peter's Square. Ganun man, meron ng napakahabang pila dito, Henry, ng mga taong gustong pumasok sa St. Peter's Basilica. Nagbabaka sakali na masilip man lamang nila ang mga labi ni Pope John Paul II. Henry? Linda, dyan sa labas ng chapel, dyan sa Vatican, gaano karami yung tao? Siguro sa tansya mo, mga ilang daang libo ang naghihintay para masilayan ang labi ni Pope John. Henry, hindi ko alam kung paano i-estimate itong laki ng St. Peter's Square, pero sasabihin ko na libo-libo ito at labas-masok ang mga tao papunta sa loob, papunta sa paalis ng St. Peter's Square dahil karamihan nga dito ay sumaglit lamang para maramdaman lamang kung ano yung atmosphere dito. Actually, Henry, kung hindi mo alam o kung hindi alam ng pumunta dito na merong nangyaring o namatay na ang Santo Papa, hindi mo iisipin na merong na nagluluksa dahil parang piyesta pa nga rin yung atmosphere dito, nagtitipon-tipon ang mga tao, pero lahat dito ay talagang iniisip yung panahon na binigay ng Santo Papa sa mga tao dito sa Rome at pati na rin sa mga Katoliko sa buong mundo. Henry? Linda, alam namin na kararating mo lang mula sa airport at nagtrabaho pa agad, Pero doon sa airport, dagsaba yung mga tao papunta dyan sa Vaticana. Henry, ito na nga ang pinaghahandaan ng pamahalaan ng Italy, ng Roma, ng lokal na pamahalaan ng Roma dahil inaasahan nila na 2 milyong foreigners ang dadagsa dito sa susunod pa na mga araw para lamang makiramay, makiluksa, makita ang mga labi ni Pope John Paul II. Bukod pa ito sa 5 milyon na galing dito lamang sa paligid ng Rome. Kaya't may 10,000 policemen na ang inuumpisahan nilang i-deploy at makikita mo, Henry, sa bawat kalye papunta dito sa Vatican City mula sa airport ay may mga pulis sa bawat kanto. Bukod dyan, Henry, naghahandaan na rin sila ng parang
camping areas o campsites katulad ng ginawa nila nung World Youth Day noong year 2000 at nung Jubilee year ng Simbahang Katolika, kung saan dagsarin ang nagpuntahan dito sa Rome. So inaasahan nila na dito na iha-house. May yung isang campsite ay isang football field at ang isa naman ay yung dating campsite na ginamit para sa World Youth Day. Ganon karami ang taong inaasahan nilang pupunta dito, Henry. Okay, maraming salamat sa iyo, Linda Humilla. Live po yan mula mismo sa Vatican City. Ang pagluluksa ng mga Pilipino at mga kwento ng buhay na nabago ni Pope John Paul II sa pagbabalik ng TV Patrol World. Doon po naman sa Quiapo Church dito sa Maynila, damang-dama rin ang pagluluksa ng napakaraming deboto na dumalo sa isang misa doon. Naroon ang ating kasamang si Cecil Lardizabal. Cecil. Henry, alam naman natin na naging simbolo na rin ng bawat debotong Katoliko ang magdasal dito sa Quiapo Church dahil napamahal na rin sa puso ng yumaong Santo Papa ang simbahang ito. Iba't ibang emosyon ang bumalot sa espesyal na misang inialay para sa Santo Papa. Iniaalay ko ang aking buhay para sa inyo, para sa ating lahat. Marami ang nalungkot, nakipagsiksikan para masilayan ang larawan ng Santo Papa sa tabi ng larawan ng Divine Mercy sa altar. Katabi nito ang watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng pakikiramay ng bansa at ang dilaw na watawat ng Basilika. Mismong si Pope John Paul kasi ang nagtakdang gawing minor basilika ng buong Nazareno ang Quiapo Church dahil isa raw itong replika ng basilika sa Roma. Ayon kay Father Josefino Ramirez, dapat maging masaya na rin tayo para sa Papa dahil siya ay yumao sa araw ng kapistahan ng Divine Mercy. Alam ng Panginoon talagang masakit. Habang kanina nagko-concentrate ako na magsimba, kita ko lang kanyang larawan, talagang tumululuha ako. Hindi ko akalaing mamamatay, gano'n. Kagabi, pa siya buhay pa. Ngayon ko lang nalaman sa'yo, patay na. Sa labas ng simbahan, may nagtitinda ng litrato ni Pope John Paul. 10 piso kada piraso. Meron ding nagpapadasal, pero kailangang bumili ka muna ng kandila. Meron ding candle offering na 30 pesos bawat kandilang nasa baso. At iyan, Henry, ang pinakahuling nasilip natin sa buong maghapon dito sa Quiapo Church. Henry. Maraming salamat, Cecil Lardizabal. Nag-uulat po ng live mula sa Quiapo, Maynila. Doon po naman sa Baclaran Church, labis din ang pagdadalamhati ni Father Ray Culaba dahil sa kanyang personal na karanasan na mapalapit sa Santo Papa. Naroon naman po ang ating kasamang si RG Cruz. RG. Henry, lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino ay dito talaga sa Baclaran Church sa Parañaque unang nagmisa sa Pilipinas si Carol Cardinal Wojtyła bago pa man siya naging si Pope John Paul II. Taong 1975, kwento ni Father Ray Culaba ng Baclaran Church, biyaheng Australia ang eroplano ng kardinal na mag-stop over ito sa Maynila. Habang nag-aantay, bigla na lang daw sumakay ng taxi ang Santo Papa at nagpatid sa pinakamalapit na simbahan. Miyerkules noon at namangha at napabilibang Santo Papa sa debosyon ng mga Pilipino sa ina ng laging saklolo dahil punong-puno ang simbahan kahit hindi linggo. Sa kanyang pagkamangha, ora-oradang nagmisa ang kardinal sa simbahan bago naghapunan sa silid na ito. Dito sa pasilyong ito, unang nasa lubong ni Father Ray ang Santo Papa noong 1981. Huli silang nakita noong 1996 nang ipagdiwang ni Father Ray ang ika-25 niyang anibersaryo bilang pare sa personal na kapilya at aklatan ng Papa sa Vatican. Dito siya niregaluhan ng rosaryo ng Santo Papa, kaya sa pagkamatay ni Pope, hindi niya napigilang maiyak. Ang sa atin ngayon ay pag-aalaala, no? Memory. The person is not there. Pero katulad ko, titignan ko lang yung rosary ko and I will remember him. It's very much linked to the message of Christ sa buhay na rin ng ating Panginoon. And for me, walang mas powerful na message ng isang tao kundi yung pagsunod niya kay Jesus, no?
Henry, sa mga oras na ito ay katatapos lang ng misa dito sa Baclaran Church pero inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na araw ang pagdarasal para sa kaluluwa ng Santo Papa. Henry? Maraming salamat, RG Cruz. Live po yan mula sa Baclaran. Isa rin si dating Ambassador to the Holy See, Henrietta de Villa, sa mga taong napalapit sa Santo Papa. Kaya naman sa pagkamatay nito, gusto niyang ipaalam kung gaano ka-espesyal ang mga Pinoy kay Pope John Paul II. Nagpapatrol si Pierre Pastor. Namangha at nabighani si dating Ambassador Henrietta de Villa sa mahal na Santo Papa dahil sa ipinakita nitong kababaang loob at tunay na pagkalinga. Naranasan niya ito nang minsang ipagtabuyan siya ng isang pontifical aide dahil siya ay babae, laigo at di dapat pumasok sa bihisan Pope. Get out, get out. Hindi naman ako makaalis na. Dumarating na si Pope. Malayo yung pintuan. So hide yourself, ika niya. Tago ko yung sarili ko. So pumunta ako doon sa dulo ng hall, ng sacristy, may aparador doon, nagtago ako. Pumunta kung saan ako. And you know, when he saw me there, inuha ako at pinalabas ako doon, and then tinapik pa yung ulo ko at blines ako rito. Kakaiba din ang kanyang naranasan nang ilapit niyang isang kaibigan kay Pope John II. Hindi niya inasahan ang magiging resulta nito. Jimmy, he's not, I would call a church person, ano. Pagtingin niya kay Holy Father at tumawa siya, nakangiti sa kanya, biglang nahulog sa sahig si Jimmy at umiyak ng umiyak at kinuha lang yung kamay ni Holy Father na inaabot sa kanya, hinalikan at ang sabi, Father, Holy Father, forgive me, forgive me. Nasaksihan din ni Henrietta ang pagtatangi ng Santo Papa sa mga Pilipino. Sabihin ko daw sa lahat ng Pilipino na nakita ko na ang Panginoon, mahal na mahal ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Binigyan daw tayo ng dalawang biyaya na kailangan pangalagaan natin ang ating pananampalataya, ang ating pamilya. Pierre Pastor, Patrol ng Pilipino. Dumako naman tayo sa Manila Cathedral kung saan isang misa po ang inalay para sa Santo Papa. At nagpapatrol naman po ng live si Ina Reformina. Ina. Henry, nagkaisa ang lahat sa pagdarasal para sa pumanaw ng Santo Papa dito sa huling misa sa Manila Metropolitan Cathedral ngayong araw ng Linggo. Nauna dito, inikot rin namin ang ilang mga simbahan sa Kamaynilaan na pawang nagluluksa. Tahimik na nagluluksa ang Santissimo Rosario Parish ng University of Santo Tomas. Personal na nagmisa sa grandstand na ito sa loob ng campus ang Santo Papa noong World Youth Day 1995, bagay na nakatatak na sa kasaysayan ng UST. Inialay naman para sa Santo Papa ang mga misa buong araw sa Santo Domingo Church, San Agustin Church at sa simbahan ng Malate. Sa Manila Cathedral, nagsindi ng mga kandila at nag-alay ng bulaklak sa life-size painting ng Santo Papa na nilagay sa kanang bahagi ng altar. Sa pagbukas pa lang ng misa, sinabi na ni Archbishop Rosales na napakaangkop ng selebrasyon sa araw na ito ng Feast of the Divine Mercy, sa selebrasyon naman ng buhay ng mahal na Santo Papa na ginugunita ng buong mundo sa kanyang pagpanaw. Sa homily, sinabi ni Archbishop Rosales na simula pa lang nung bata pa ang Santo Papa, inihanda na ito ng Diyos sa malaki nitong responsibilidad sa hinaharap bilang kanyang tagapaglingkod. Dahilan kung bakit isa-isa rin kinuha sa Santo Papa ang mga mahal nito sa buhay at dahil buuan niya ang tiwala at pananalig nito sa Diyos, maluwag niyang tinanggap ang lahat. At kung paano dapat maalala ng lahat ang Santo Papa, ayon kay Archbishop Rosales sa tatlong paraan: bilang tagapaglingkod ng Diyos o faithful servant of God, bilang pastol o shepherd of the flock, at bilang konsyensya ng mundo na pinakinggan ng lahat, di lamang ng mga Katoliko kundi pati ng ibang mga relihiyon. Sinabi rin ng Arsobispo na bagamat nagluluksa ang lahat, dapat rin ipagpasalamat at ikaligaya ang 84 na taong inilagi ng Papa sa mundo at ngayon ang buhay na walang hanggan ng Santo Papa sa piling ng buong lumikha. John Paul II, we thank God for you. And we thank you for being so obedient to God. He was a holy champion of Filipino family and of the profound Christian values that make every one of us contemplate every day what is just, moral, and sacred in life. We pray for the Church and the people of God, whom He dearly loved and faithfully served during His earthly life. May we all receive consolation from the thought that during His lifetime, He not only fulfilled an inspiring apostolate, but also offered an incomparable example.
Nanawagan naman ang Arsobispo ng Maynila sa lahat na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa Santo Papa at sa susunod sa kanyang mga yapak bilang pinuno na mahigit 1 bilyong mga Katoliko sa buong mundo. Henry? Maraming salamat, Ina Reformina, nag-uulat po ng live mula sa Manila Cathedral. Ang pagluluksa ng mga Pinoy sa iba't ibang probinsya. At paano nga ba pipiliin ang susunod na Santo Papa? Alamin sa pagbabalik ng TV Patrol World. Sino nga ba si Cardinal Carol Joseph Wojtyła o Pope John Paul II? Ano ba ang mga nagawa niya sa mundo o sa sangkatauhan? Naritong report. Si Cardinal Carol Wojtyła ay ang ika-264 na Papa ng Simbahang Katoliko. Siya rin ang unang non-Italian Pope mula noong year 456 at isa sa pinakabatang Papa na nanungkulan sa edad na 58. Sa unang taon ng kanyang panunungkulan noong 1979, napasabak agad siya nang hilingin na maging tagapamagitan sa namumuong digmaan sa pagitan ng Chile at Argentina. Nakiusap ang Papa, nahinto ang digmaan. Noong ding taong yun, nagtungo siya sa Turkey para ialok ang kamay ng Simbahang Katoliko sa Eastern Orthodox Church na may dati ng alitan. 1981, sinuportahan niya ang kanyang mga kababayang manggagawa sa Poland sa kanilang pakipaglaban noon sa diktatorya ng komunismo. Dahil sa pagsuportang ito, bumagsak ang communist regime sa Poland at nalaig ang demokrasya. Ito na rin ang naging simula ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga communist regimes sa Europa hanggang sa bumagsak na rin ang Soviet Union. Dahil dito tinatanaw na utang na loob sa Santo Papa ang pagpapalakas ng karapatang pangtao laban sa paninikil ng diktatorya sa buong mundo. Sa kanyang panunungkulan din bumalik ang diplomatic relations ng Vaticana sa Inglaterra na naputol mula pa noong 1532 at sa Estados Unidos na naputol noong 1867. Si Pope John Paul II din ang nagtulak upang kilalanin ng Katolikong Simbahan ang karapatan ng mga manggagawa sa buong mundo. Samantalang siya rin ang namuno sa pagbibigay ng reforma sa loob mismo ng simbahan, lalo na tungkol sa pang-aabuso ng mga pare. Pero ang higit na pagkilala sa kanya ay ang kanyang kakayahan na mag-ikot sa mahigit na 120 bansa para maisulong ang pananampalataya sa Diyos at kapayapaan. Saan man siya pumunta ay naging masigabo ang pagtanggap sa kanya, Kristiyano man o hindi. At dahil dito, naisulong niya ang mga bagay na mahalaga sa pamumuhay ng ordinaryong tao, ang kanilang karapatan at kapayapaan ng kanilang pagkatao. Jubilee Song. Ito po ang awit na alay sa Santo Papa noong taong 2000. Isa sa mga umawit nito ay si Jamie Rivera. Ano nga ba ang naging impluensya ng naturang kanta sa buhay ni Jamie Rivera? Magpapatrol si Marilo Sad. Time to heal the wounds of division. Isa si Jamie Rivera sa mga kumantalang Jubilee Song para sa Santo Papa noong year 2000. Di na niya nakita ang Santo Papa noon dahil sa naudlot na pagpunta ng Papa sa bansa dahil sa tangka sa kanyang buhay. Pero isa ring di makakalimutang pagkakataon kay Jamie ang marinig ng Santo Papa ang kanyang pagkanta. Naka-televise tayo sa Rome. We sang it in different languages. And I was assigned the song Italian. And I felt so privileged because ako yung maiintindihan ng Pope. Mapapansin
sa musika ni Jamie ang malaking impluwensya ng kanyang paniniwala sa simbahan. Namulataan niya siya sa pananalig sa Santo Papa. Hanggang ngayon, napagkukunan pa rin ng inspirasyon ni Jamie ang pagkanta ng Jubilee songs. No more selfishness and closed doors, for we are in the full. Gaya niya, nais si Jamie pagkunan ng inspirasyon ng iba ang Santo Papa. It's the time of the great Jubilee. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. At yan po ang TV Patrol World. Hatid namin yung mga balitang kailangan nyong malaman ngayong linggo. Dahil kung nasaan ang balita, naroon po kami. Sa ngalan po na bubuo ng ABS-CBN, kasama niyo po kami sa pagdadalamhati sa pagpanaw ni Pope John Paul II. Maraming salamat po at sama-sama tayo mag-alay ng sandaling panalangin para sa Santo Papa.